Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sinabi ng Panginoon, "Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos na tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng nasirang moob. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay, sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pananaw ng marami sa mundo ay, kung ako tutulong sa iba, ako ay mawawalan. Kakaunti na nga ang pera ko, ang panahon ko, tutulong pa ko sa iba? Kung sariling sikap lang tayo, talagang kakaunti ang maaabot natin. Kailangan natin ng bendisyon ng Diyos upang umunlad at maging masagana ang buhay natin. Pero dadating lang ang bendisyon ng Diyos kung magbibigay tayo sa iba at tutulong tayo sa nangangailangan. Ito ang pangako ng Diyos sa atin ngayong araw. Kung titigil na natin ang pang-aapi at pagwawalang bahala, kung titigilan na natin ang masasamang salita, kung papakainin natin ang mga nagugutom, papatnubayan tayo ng Diyos at ang ating mabubuting bagay sa atin ay ibibigay niya. Matutulad tayo sa mga tanim na sagana sa dilig, batis na hindi mawawala ng tubig. Totoo mga kapatid, ang kasabihang ito. It is when we scatter that we gather. Mas marami ang ipinamimigay natin, mas marami ang aanihin natin na bendisyon na galing sa Diyos. Ganito rin ang pag-iisip ng mga tao sa mundo. Wala akong panahon na magsimba at magdasal. Kailangan magtrabaho kahit na linggo para maitawid ang buhay. Pero sinasabi sa atin na dapat natin ipangilin ang araw ng Panginoon. Kung uunahin natin ang pagsasamba sa Diyos
ay mararanasan natin ang kagalakan at kasaganaan sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Wala namang naghirap kasi siya ay nagdasal. Wala namang nahirapan sa buhay dahil sa sila'y nagsisimba. Marami tayong nakikita sa mga tao na nagbibinta ng bulaklak sa labas ng simbahan. Tanungin mo ang marami dyan na nasa labas sila ng simbahan buong araw ng linggo, pero sila mismo ay hindi nagsisimba. May isa akong nakausap sa kanila. Nung tinanong ko kung siya ay nagsisimba, hindi raw, kasi busy siya sa pagtitinda at mahirap ang buhay kaya dapat kumayod. Kinimbinsi ko siya na magsimba at makikita niya na hindi naman siya magkukulang at maaayos pa rin ang buhay niya. Pagkaraan ng kanyang pangungusap, nakumbinsi ko din siya. Pumasok siya at nagsimba at linggo-linggo na siya nagsisimba. Para wala namang nagbago sa kita niya, sabi niya. Hindi naman nabawasan ang kita niya. Pero dahan-dahan napansin niya na marami na ang mga tao na lumalapit sa kanya at bumibili ng bulaklak. Minsan, tinanong niya ang isang naging suki na niya, bakit bumibili na siya sa kanya? Sabi ng suki, kasi nakikita kitang lagi sa loob ng simbahan na nagdadasal, na hawak-hawak ang mga sampagitan na paninda mo. Naging maluwag ang loob ko sa iyo kasi nagdadasal ka. Hindi pa hirap sa atin ang ating pagpapangilin sa araw ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang mga kumikilala at sumasamba sa Kanya. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Yamang ako'y tapat, lingkod mo'y ililigtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.